Kung naniniwala kang yayaman ka talaga. Kung naniniwala kang para sa'yo to, para sa'yo talaga to. Meron ba kayong kilala na sobrang negative? Yung tipong, pag pinag-usapan pera, ay, wala akong pera. May ganyan ba kayo kilala? Yung tipong, pumutok ang bulkan Taal, sasabihin, ay, magugunaw na ang mundo. May ganyan ba kayo kilala? Yung tipong may nakitang Chinese, ay, virus. Ha? Yung pag-iisip ay laging negative. Yung tipong pag may nakitang kotse, magarang kotse, ay, mayabang. May nagsasalita dito kanina, may mga nag-share. Yung iba dito, pumapalakpak. May mga ngilan-ngilan, nakatingin lang. Bakit kaya? Siguro iniisip nila, ay, mali sila sabi niya. Pwedeng ganon. O pwedeng, one day, magiging katulad niya rin ako. Parang baliktad. One day, magiging katulad ko rin siya. Ayan. One day, tatayo din dyan ako sa taas na yan. One day, magbabago din ang buhay ko. One day, magi-inspire din ako. One day, yayaman din ako. Yun ang proper mindset, mga kaibigan. Change your thoughts and change your world. Kung naniniwala ka na ang mundo mo ay magbabago po talaga yan. Well, mga kaibigan, tingnan nyo itong difference na to. Next slide, please. Bilisan lang natin. Next. Poverty thinkers versus prosperity thinkers. Ang poverty thinkers focus on cutting costs. Laging ang focus niyan, huwag tayong gumastos. Well, tama naman ho yun, maganda din yun. Pero kung focus mo yun, mga kaibigan, mananatili ka magiging mahirap. Ang dapat na focus mo, brainstorm ways to increase your income. Dapat naghahanap ka ng mga opportunities to increase the income. For example, profit sharing tonight. May mga i-awardan dito. At malaki hong pera ang pinag-uusapan. Doon sa ibang mindset, ay mahirap yan eh. Ay naku, nakakapagod yan. Instead of, ano kayang dapat kong gawin at pag-aralan para marating ko rin yung profit sharing na yan. Kasi alam ko, kaya ko rin yan. Tama ba ako? Next, reduce involvement. Ano ibig sabihin nito? Kapag may mga gathering, may mga events, para sa mga grupo ninyo or ang AIM Global, ano siya sabi ng iba? Pare-pareho lang yan eh, nakakaasawa na. Alam ko na yung pag-uusapan dyan, baliwan lang yan, gastos na naman. Pag prosperity thinker, work on self-improvement. Ang lagi iniisip, how can I improve? Next. Stop dreaming. Hindi na ho nangangarap. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang wala ng pangarap? Yung tipong pag nasa kalsada, pag may nakitang mga kotse, Mercedes-Benz, Pajero, walang pakialam. Bakit? Ang hinihintay niya, yung jeep na sasakyan niya. Yun ang hinihintay niya. Ang ba yung jeep dito? Ha? Pero pag taga-AIM Global ka na, tuwing may dumadang magagarang kotse, tinititigan mo yan. Yung tipong kahit malayo na tumitingin ka pa. Kasi alam mo, nasa AIM Global ka na, magbabago na ang buhay mo. At alam mo, magkakakotse ka rin. Next, decrease motivation. Yung mga nakakausap nyo, power ka pa ba? Power. Ano, payaman pa ba? Hindi ko alam, upline. May mga ganyan ba kayong downline? Pag tinatawagan mo, wala nang ka-power. Mga kaibigan, para malabanan ninyo yun, you have to celebrate baby steps. Ano ibig sabihin nun? Kahit may isa ka lang invite, dapat masaya ka. Kahit isa pa lang ang downline mo, dapat masaya ka. Kahit silver executive ka pa lang hanggang ngayon, dapat masaya ka pa rin. Bakit? Maraming tao sa labas, wala sa AIM Global. Alam nila, hindi magbabago ang buhay nila. Ikaw nasa AIM Global ka na. Kaya dapat excited ka kahit pa konti
konti. Dahil darating panahon, lalaki at lalaki at lalaki din yan. Do you believe? Next. Hoard cash. Keep money moving. Hoard cash. Instead, ano ibig sabihin nito? Maraming meaning po yan. Pero the classic way of explaining it, instead na nag-share ka, lagi mong iniisip, ay mas kailangan ko to. I know some of you iniisip, konti na nga lang to eh. Yes, alam namin minsan, kapos. Pero, a cheerful giver, remember, mas maraming babalik na blessing sa'yo. Next, paralyze their decision-making process. Kapag may problema, napaparalyze. Pag naparalyze, hindi nagagalaw. Pag di na gumalaw, wala na mangyayari sa buhay. Dito, trust that crisis is equal to opportunity. Pag nawala ang upline, okay lang. At least, ako na ang susunod na upline. Pag walang mentor, okay lang. Mag-step up ako. Ako na ang susunod na mentor. Nakuha niyo ako? Pag nawala ang downline, okay lang. Papalitan ni Lord yan. Maghahanap at maghahanap pa rin ako. Alam ko, may darating na downline ako. Darating at darating din yan. Hindi yung, wala na downline ko. Wala na silip. Si Right, mawawala na rin. Ako, wala na din. Pag ganun ang mindset mo, walang mangyayari sa'yo, kaibigan. Next. Lagi nagko-complain. Ayan. Upline ang layo. Upline ang gastos. Upline ang traffic. Upline mahirap. Ito matindi. Si upline, walang spillover. Kaya hindi ako successful si upline eh. Hindi kami tinuturuan. Wala na nga spillover, hindi pa nagtuturo. Mga kaibigan, focus on gratitude. Buti na lang may AIM Global magbabago ang buhay ko. Buti na lang in-invite ako ng upline ko. Kasi kung wala siya, wala din ako. Tama ba yun? Do you agree? Always say thank you. Sabi mo nga sa tabi mo, thank you. Yan. Next. Seek outside approval or build internal confidence. Ano po ibig sabihin nun? Yung iba, laging iniisip, dapat umuo si ganito, dapat okay ako. Lagi siyang iniisip, yung approval ng ibang tao. Don't focus on their approval. Mas importante, may self-improvement ka. Sabi mo, self-improvement. Ladies and gentlemen, dapat ang mindset mo, kahit anong sitwasyon mo, be grateful. Pag lagi mo iniisip ang gratefulness, believe me, magbabago at magbabago ang buhay mo. May tatlong magkakaibigan. Nagkita-kita sila. At nagkaroon ng comparison. Ayan ang mga tao, laging comparison. Sabi nung isa, ang forma. Sabi niya, uy, ang yaman namin. Bakit? Yung bahay namin, 30 million pesos nung ginawa. Wow, ang yaman. Bahay nyo, 30 million. Oh! Sabi ng pangalawa, ay, 30 million lang? Bakit? Sabi nung una. Yung garahe namin, garahe pa lang, 15 million pesos na. Garahe pa lang. Ang lupit naman ng bahay nyo. Oh, ganon kami kayaman. Sabi ng pangatlo, ay, ang lulungkot naman ng mga buhay ninyo. Nagulat yung dalawa. Kasi yung itsura ng pangatlo, gusgusin. Tapos sinabi niya, ang hirap naman ng buhay ninyo. Sabi niya, bakit? Sa amin, yung bahay namin, bubong pa lang, 500 million pesos na. Ang lupit! 500 million! Oo! Alam ko yan. Paano mo nalaman? Nung blessing, dumating pa si Mayor.
Andun si Mayor ng Binlesyon. Ang lupit naman. Saan ka ba nakatira? Sa ilalim ng tulay. Ha? Hindi niya naisip na mahirap siya. Alam niya, positive pa rin ang mindset niya. Pag positive ang mindset mo, gaganda at gaganda ang buhay mo!